ang balitang dapat malaman ng taong bayan, balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila, Vice President Sara Duterte. Hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tila binasad na ang katahimikan at harapang sinapo ng Marcos administration. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 presidential survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Rapi Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Rubil Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang napuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos na sa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas dalong tila pinagtawanan ito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, sila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong post ni Crisette. Yan ha. O, salamat po Crisette, bagamat di kita kilala pero ako'y malaki po ang tiwala ko sa iyong mga post. Napakagaling nito si Crisette. O, thank you po. Ito po ang post ni Crisette. Tingnan nyo po ha. Do you think AFP Chief Romeo Browner is still loyal to the flag and not just to BBM when he is appointed and given a plum position by BBM and his sister as well? Isipin mo yan. Kayo po tanungin ko, ha? Kasi meron pong ginawa si Browner, ha? At di umano'y nilaglag niya yung kanyang mga tao. Ang laki talaga ng pinagkakaiba ng Duterte sa mga Marcos. At itong si Marcos ay nagiging halimbawa at nagagaya ng kanyang mga tao. Ha? Kung si Duterte hindi iniwan yung kanyang chief of staff, etong bata ni BBM na ginagaya siya, ay nilaglag ang kanyang mga tao. Kaya anong meron si BBM? Ay anong meron itong si Browner para siya ay maging AFP chief? At sa tingin nyo ba, sige, sagutin nyo po sa comment section. Sa tingin nyo ba, si Browner ay loyal pa sa Pilipinas? Sa mga Pilipino? O loyal lang siya kay BBM? Kasi po, ang ganda ng binigay na posisyon sa kanya. At meron ding magandang posisyon na binigay sa kanyang kapatid. Ikaw ba, pagka ganyan, makakatanggi ka pa sa utos ng iyong amo na si BBM? Di ba? Kasi hindi niya pinanindigan. Hindi niya tinayuan ng kanyang mga tao. Tuloy tayo. Retired General Orlando De Leon said Browner has no experience or has been placed on dangerous assignments. Diba? Parang bigla na lang tayo nagulat. Sino ito si Browner? Bigla naging AFP chief. Diba? Sabi daw ni General Orlando De Leon, walang experience. At hindi na ilagay sa delikadong assignment. Ito yung kumbaga para siguro to si Trillanes. Magaling lang sumipsip. Ito si Trillanes, nabigyan lang ng break dahil sumugot dun sa sa Okod, naalala nyo? Ito, bakit nabigyan ng assignment? Tapos nabigyan pa ng napakataas na lugar na posisyon yung kanyang kapatid. And has not done hazardous assignment. So what are his credentials? Bakit siya ang AFP chief natin? Ayan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Karapat dapat bang AFP chief, eto si Browner? Puntahan naman natin to si Marbil.
parang si Marbil. Ay nako, beauty queen lang naman siya sa Leyte. At tsuwariwap lang siya ni Martin as regional director ng PNP Region 8 before he became PNP chief. When there are more deserving policemen who have laid their lives on the line for our country. O nako. Ay, ano ba ibig sabihin mo, Chrisette? Bakla, ito si Marbil. Hindi kasi queen eh. O, beauty queen. O, kung beauty king, lalaki. Beauty queen, bakla. Tinatanong ko lang si Chrisette ha. Hindi ko po pinagbibintang ang bakla si Marbil. Hindi ko maintindihan, pasensya na po, mahina ang utak ko. Kasi parang si Marbil ay beauty queen. So I assume bakla. Oh, at tsuwariwap lang siya ni Martin. Ako, pambihira. Alam na this. Alam na to si Marbil. Tsuwariwap lang pala ito ni Tambay. Magkakaroon ka lang naman ng amo. Tagasunod ka lang. Tagatahol ka. Si Martin pa. What do you expect? Diba? No, ang boss nito sinusunod nito si Browner. Si Marcos. Tapos to si Marbil, tsuwariwap, beauty queen, di umano, ni Tamba. What do you expect doon sa dalawang AFP chief tsaka PNP chief natin? Ako, Sus Mario Joseph. Ano nang nangyayari sa bansang Pilipinas? Ba't nagkahaganyan? So sa madaling salita, lumalabas dito kay Chrisette, walang credentials to mga ito. Di ano itong mga ito? Di dakilang tsuwariwap lang. Di ba nga, dakilang taga-sip-sip lang. Abay, walang mangyayari sa atin. Kasi alam mo, magmumulan pa ng tampuhan yan sa AFP tsaka sa PNP eh. Isipin mo, kung mas magaling ka, mas marami kang nasalubong na danger assignments. Dangerous assignments. Mas marami ka pang nailagay sa bingid ng kamatayan. Tapos, itong ganito, beauty queen. Di umano. Oh. Tapos, yung isa naman, pati kapatid, nabigyan ng magandang assignment, abay pambihira. Maganda nang bigyan ng magandang posisyon. Diyos ko, ang daming Marawi veterans or anti-insurgency veterans, pero napunta ang posisyon kay Marvin na ang dream ata ay maging beauty influencer. Kasi ang memorandum i-like at i-share ang mga post niya. Ay baka naman vlogger. Chrisette, pagpasensya mo na, baka gusto maging vlogger, maging katulad namin. I-like and share pala eh. Huwag niyo kakalimutan na i-like and share nyo rin ito. Gaya ni Marbil, like and share this. At saka mag-subscribe na rin kayo ha. Pambihira. Ang head ng pulis, walang credentials. Ang head ng AFP, ng sundalo, walang credentials. Di ba? Iwas sa dangerous assignment. Tapos tong si Marbil naman, beauty queen. May pambihira. Ano mangyayari sa Pilipinas? Yung parehas head. Nako. Mukhang hindi nga naarawan ito. Mukhang hindi naarawan to si Marbil. Oo nga no. Nakikita ko yung mga pulis ha. Bilad sa araw, kita mo yung mga dating mga mistiso nangingitim. Kahit na yung mga gwapong pulis at mga gwapong sundalo, nangingitim din, nagiging mukhang gusgusin din. Ito si Marbil para, nagme-make up ba yan? Hindi, nagtatanong. Ako rin, kasi kami ring banateros, bago sumet sa SMNI, pinagme-make. Wala namang masama. Lang ako nagtatanong, Marbil, ikaw ba pagkabago ka rin sumalang, nagme-make up ka rin? Bago ka mapunta sa... nailagay ka ba doon sa mga delikadong assignment, Marbil? Nagme-make up ba ito? So what do you think? Is this not ringing some alarm bells for you? Kasi ito Marcos names 4 CA justices, including military sister. So sa madaling salita, delikado. Delikado tayo dito. Delikado kasi isang CA justice. Husgado na yan. Korte na yan. Na-assign. Kapatid ni Browner. Paisipin mo. Hawak mo executive. Tapos, yung AFP chief, sip-sip sa'yo. Yung PNP chief, beauty queen. Tsuwariwap ni Tamba, di umano. Tapos, yung kapatid, may magandang posisyon sa korte, sa CA.
Oh, paano na tayo niyan? Nako, delikado ito. Ha? Delikado ito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, pinagmulan nito eh. Ito yung pinagmulan ito yung post ni General Orlando De Leon. Sige po, basahin natin ha. Saglit. I am officially calling General Romeo Browner a coward. Nako, duwag. Tinawag ka ng duwag. Bakit? Who throws his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck. Kasi, 'di ba? Ang pinagmulan nito hindi raw nagawa ng maganda ng mga sundalo yung kanilang trabaho para protektahan si BP Sara. Kaya pinasabpina at pinalitan. Ang ibig sabihin nito, ikaw Browner, anong klase kang leader? Para mailigtas mo yung sarili mo, nilaglag mo yung tao mo. Kaya tinawag kang duwag. Ano bang tawag talaga doon? Para sa aking opinion, duwag talaga yon. Yung nanlalaglag ka ng tao mo. Dapat, kung ikaw ay leader, sisiguraduhin mo na yung tao mo ay nasa magandang kalagayan. Kung may kinakailangan masamang mangyari, dapat ikaw yun. Dapat ikaw ang nasa bingid. Ikaw ang leader Kaya duwag. Pansinin nyo, si BP Sara, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Si BP Sara, hindi niya iniwan yung chief of staff niya. Ito si Browner, nilalaglag nilalaglag niya yung mga tao niya. Ginawan pa ng excuse, kaya daw pinapalitan. Kasi pinasabpina itong mga tao ni BP Sara. So, sumang-ayon pa siya. Para iligtas yung sarili niya. Maana to kay Marcos. Bakit? Anong ginawa ni Marcos kay Pastor Kibuloy? Tinulungan ng Pastor Kibuloy at ang SMNI si BBM. Pero nilaglag niya. Bakit? Kasi alam niya si Pastor Kibuloy ay matalik na kaibigan ng Duterte. Anong ginawa? Kaya naging presidente yan si Marcos ay dahil kay BP Sara. Anong ginawa niya? Nilaglag niya yung tao niya na si BP Sara. Bakit? Para sa pangarap niya at sa pangarap ng pinsan niya, para mailigtas niya yung sarili niya. Ganyan po katraidor yung mga yan. Yan po ang mga duwag. Yan po ay yung mga naglalaglag ng kanilang tao. Ang layo nyo po sa ugali ni BP Sara. Kahit naman si PRRD, di ba narinig nyo? Kung sakaling merong mapapahamak, sabi niya, na mga tauhan ko dahil ginawa nila ang trabaho nila dyan sa war on drugs, ako sasagot. Ako ikulong nyo. Yun ang leader. Nakikita nyo ang difference? Nakikita nyo ang difference ni PRRD, ni BP Sara, ni itong si Browner, ni itong si Marbil, itong si BBM, ito si Tamba? Nakikita nyo difference? Ang Duterte leader. Ito mga tubosing. Ililigtas, hari ang dating. Okay, mamatay kayo dyan lahat. Bahala kayo, basta kami ligtas. Ililigtas namin ang sarili namin. Ilalaglag namin kayo. Ganon. Tuloy tayo. Mr. Browner, you don't deserve your designation as Chief of Staff. I agree with you. Of the Armed Forces of the Philippines. I agree with you. General De Leon, Orlando De Leon. Hindi talaga ito dapat inaano. Hindi ka deserving sa posisyon mong yan. Alam mo, ito lang masasabi ko Pag dumating ang panahon at napatunayan, ito ang leadership. Makinig ka, Browner. Pag napatunayan na yung amo mo si BBM ay nang abuso ng kapangyarihan, at sabi nga ni PRRD, alam yung mga sundalo na adik yan si BBM. At kung sakaling mapatunayan, tapos wala kang ginawa, alam mo nang aabuso. For discussion purposes, hindi ko pinagbibintangan si Marcos kunwari lang nang aabuso talaga at napatunayan na siya talaga ay adik. At wala kang ginawa, Browner. You should go down with your leader. You should go down with your president. Baka mamaya, nandiyan ka kasama ni BBM sa taas. Pagkatapos, paglubog ni BBM at mapatunayang siya ay guilty, iwanan mo, lumipat ka sa Duterte. Hindi ka tatanggapin ng mga DDS. Kasi ayaw na mga Duterte, ayaw na mga DDS ang duwag na nang iiwan ng tao. If you rise with BBM, you should fall with BBM. Tanong, kaya ba niyang gawin?
Kung sakali lang naman, again, hindi tayo nagbibintang. Diba? Kasi alam mo, may problema tayo sa mga ganitong tao. Kasi you make sure na talagang nakasuporta kayo sa leader ninyo dahil wala silang ginagawang masama. Pero dahil kayo sumusunod lang, dahil meron kayong personal agenda o may kapalit, hindi ako nagbibintang, may kapalit na posisyon, may kapalit na monetary, I really don't know. Hindi tayo nagbibintang. But whatever it is, mag-isip-isip kayo. Kasi yung posisyon nyo, yung karir nyo, nandyan lang yan. Pero yung mga politiko sa paligid nyo, maaalis at maaalis din. At pag yan nagkakaso, kasama kayo. Mag-isip-isip kayo mabuti. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. Buong kasunduluhan, hindi mo deserve na irespeto ka. Nilaglag mo sila. No wonder that you avoid hazardous duty all your life because you lack the wherewithal to lead. Anong ibig sabihin? Wala kang kakayanan maging leader. Kaya ina-avoid mo yung mga dangerous assignment. Paano naging AFP chief yan, sir? Pambira. Walang kakayanan maging leader. Hindi na pasabak sa hazardous assignments. Ba't naging AFP chief yan? Diba?